Diskarte nga ba or diploma? So, alin sa dalawang ito ang sa tingin mo'y mas mabigat, mas effective, at mas nakakatulong sa'yo bilang isang tao, bilang isang Pilipino, bilang isang OFW, or bilang isang foreigner sa ibang bansa? I-share ko yung experience ko bilang isang nakapagtapos ng pag-aaral at nakapasa sa licensure exam na ngayon ay isa ng professional. So, ito yung aking experiences. Disclaimer po, wala pong intensyon ang video na ito na maging insensitive, especially sa mga kapatid natin na financially challenged kaya hindi nakapagtapos or delayed yung pag-aaral. Pero syempre, sineshare ko yung experience ko mismo na nasubukan ko kung ano nga ba yung mas mabigat tsaka yung consequences ng pagkakaroon ng diploma versus diskarte lang. To answer the question, diploma talaga ang pinaka-obvious reason. So, ang uunahin natin ang first reason kung bakit ito yung foundation of knowledge. Kasi, ang diploma is a testament na meron kang na-accomplish. So, diploma, kapag nakapagtapos ka ng elementary, di ba may diploma ka, tapos another diploma, kapag nakapagtapos ka ng high school, sa amin wala pang senior high. So, high school. So, ngayon, may senior high na. So, I'm not sure kung additional diploma pa yon. And then, college. Siyempre, college, kapag nakapagtapos ka ng college, meron ka na namang another diploma. So, sa course ng buhay mo, sa pag-aaral mo, siguro, nagkaroon ka ng 3 or more diploma. Ayan. And then, kapag nag-vocational course ka pa, another diploma na naman yan. So, or certificate of completion, yung mga ganyan. So, ito yung mga pwede mong maipagmalaki na forever mong gagamitin yan sa buhay mo hanggang sa pagtanda mo or hanggang sa mawala ka sa mundo. At ang isa pa, kapag meron kang hawak na diploma, tataas yung level of credibility mo. Especially kapag nag-explain ka or nag-share ka ng insight. Kasi aware yung mga kakilala mo na pinag-aralan mo to ng ilang taon. So talagang reliable yung mga sinasabi mong information basing sa course na kinuha mo. Pangalawa ay trabaho. Obviously, mas lamang talaga ang may hawak ng diploma. Kasi nga, kapag nalaman ng employer mo na may tinapos ka, tapos nakapasa ka pa sa licensure exam, talagang mas mataas yung chances mo, yung qualification mo na makuha sa trabaho na ina-applyan mo. And lalong-lalo na kapag nalaman mo na yung mga kompetensya mo ay mostly undergrad, mga ganon. So, malaki talaga yung edge mo. And sa experience ko, sa mga ina-applyan ko, usually, nakukuha ako sa first screening. And then, dito na nagkakatalo sa second interview or final interview na i-determine nila the way you express yourself, the way you defend your answer, mga ganon. Minsan may mga iba na nalalagpak ako dahil siguro kulang yung the way na i-explain ko yung sarili ko. Pero yung iba naman, syempre nakukuha ako hanggang sa final interview, mga ganon. Yun yung mga experiences ko. And pagdating naman sa related field ko, hindi mo ina-expect na i-invite ka ng mga institutions na applyan mo doon kasi alam nila na para i-practice mo yung profession mo and nangangailangan sila ng taong katulad mo. And then, i-recommend ka pa ng mga friends mo with the same profession o yung mga kulig mo. Ang sarap ng pakiramdam. Tapos, meron mga ibang instances na nagtatampo sila sa'yo kasi bakit hindi ka nag-a-apply sa institution na yon. Yung bang, wow, mapapaganon ka talaga. So, definitely, diploma. Pagdating naman sa business and marketing, mas lamang talaga ang may diploma. Kasi nga, meron ka ng foundation of knowledge, nakapasa ka sa licensure exam, meron ka ng experience, and dito sa mga tatlong ito, pwede mong ma-share sa business mo, no? Sa business, mga tauhan mo, and the way you market your own products or services na i-relate mo yung natapos mo, malaking bagay na yon kasi it uplifts the level of credibility, the reliability ng mga binibenta mong products or services. Kaya mas respeto yung tingin sa'yo ng mga target markets mo, no? Yung mga potential customers mo. And siyempre, alam nila na na-experience mo na yon, meron ka ng mismong testimony, kaya mas mataas yung level of success rate
sa mga sales mo, sa mga return of investments mo. Kaya pagdating sa business talaga, tinitignan nila kung ano yung mga background ng mga may-ari ng business o kaya yung proprietor ng isang products. Kaya definitely diploma talaga. Fourth naman is sa pagtakbo ng public service, public seat, ganyan. Ito yung mga tumatakbo bilang konsehala, yung mga kilala natin ng barangay captain na as a voter, talagang tinitignan natin yung background nila kapag meron silang pinaghahawakan na diploma. Example, public administration, political science, or even lawyer, no? Kasi mas malaki yung kumpiyansa natin na alam nila ang ginagawa nila, ang pinapasok nila sa politics. So, confident tayo na there will be a significant change na pwede nilang mai-contribute sa community natin. So, mahalaga talaga yung pagkakaroon ng diploma, no? Kasi dito na naman papasok yung credibility ng isang tao, yung foundation of knowledge nila, and then yung level of experience nila sa chosen fields nila na pwede nilang i-apply sa public service na ginagampanan nila. O, di ba? At ang panglima ay yung mga emergency public service. Ito, related to sa sinabi ko na pang fourth, no? Pero dito naman, mas focused dun sa pag-apply mo sa chosen field of study mo. One example is, ako bilang nagtapos na health professional, nasa jeep ako, tapos biglang nagkaroon ng inatake sa puso yung isa sa mga kasabayan ko na pasahero. So bilang isang healthcare professional, at least meron akong knowledge sa triage. So, syempre, itatriage mo yung pasyente. And then, kukunin mo lahat ng vital signs niya. And then, itatakbo mo na agad doon sa nearest healthcare institution. And then, ayun na. Bahala na sila na i-contact yung family. And then, wait mo yung family. Explain the situation. And then, i-endorse mo na. And pwede ka nang umalis. Yung mga ganun na nakakataba ng puso na makatulong sa kapwa. And syempre, nakagain ka ng experience. And para sa akin, parang walang katumbas yung nagawa mong pag-save ng life. So, wala talagang katumbas ang diploma. However, pag-usapan naman natin ang racket or diskarte. So, bakit nga ba pinipili ko ang diploma over itong diskarte? Kasi short term lang siya na pwedeng ngayon kumikita ka ng malaki pero bukas baliktad na baka hindi na kasing lakas ng kinikita mo ngayon. So, it is very uncertain, it is very risky. And what are the examples ng mga pagdidiskarte? Number one is pagiging content creator. And yes, tinitake advantage ko habang malakas pa ang pag-vlog ngayon. Number two, pagkakaroon ng business. Siyempre, diskarte yun, no? May mga business ka, may mga products or services kang mga mina-market, mga ganon, or nagba-buy and sell ka. Included din yan ng pagla-live selling. So, considered business yan. And then, nag-i-investor ka. So, collab ka sa mga ibang business, mga ganyan. Nakiki-invest ka ng shares, ng pera. Nakiki-sosyo ka, yung mga ganun na klaseng racket. And yung iba, buy and sell. Mga ganung klaseng racket sa buhay, no? Tapos, alam naman natin na short term. And pag-usapan naman natin ang negative. Pag-usapan naman natin ang negative ng diskarte. Number one is health. So, hati yung oras mo sa work mo and then sa racket mo, sa diskarte. So, yung ibang scenario na content creator or live sellers, alam mo yun, nakakalungkot na napapabalita na bigla silang nagkaroon ng aneurysm dahil sa kulang sa tulog. So, natsugi sila. So, ang ending, wala na silang permanent work, wala na silang diskarte kasi wala na sila sa mundo. We only have one life to live, kaya lang yung iba, pinapabayaan talaga nila yung health. So ako naman, health is wealth. Kung alam kong pagod ako, natutulog talaga ako. And ayoko namang nag-o-overwork, nag-o-overstudy, nag-o-overvlog. Kasi masama talaga sa kalusugan at ramdam ko yan. Pangalawa is walang permanente dito sa mundo. So, kapag sa online selling or sa business, kung trending ngayon, baka sa next day or next week, hindi na siya ganong trending. So, hindi na ganon kalakas yung diskarte mo or racket mo. Kasi, meron pa rin mga ibang products na makikipag-compete sa product mo and
yung iba, sila ang nananalo at sila yung next na nagte-trend at ikaw yung malalaos. So, minsan nawawala yung business mo kasi nagiging matumal, kaya short term talaga siya. And pagdating naman sa pagvo-vlog, hindi talaga natin alam kung hanggang kailan yung vlogging. Hindi natin alam kung hanggang kailan malakas si Facebook, malakas si YouTube, malakas si TikTok. Kasi tignan niyo yung nangyari sa Friendster, di ba? Ang lakas-lakas niya dati, tapos biglang bumagsak. So, ganun yun. Kaya, ayoko talagang isiksik sa isipan ko na forever itong vlogging na to. Pangatlo naman ay minsan nagbabago yung ugali. Meron yung iba na medyo mayabang na, no? Na, alam mo yon, may friend ako na sasabihin niya sa'yo na, magkano ka ba? Bibilhin kita. Pati yung mga sinasabi mong yan. Para tumahimik ka na. Yung mga ganong factor. Hindi ko alam. Basta medyo hindi na comfortable kapag dahil sa pera, umiiba na talaga negatively ang ugali ng isang tao. So, yun yung isa sa mga consequences sa pagkakaroon ng diskarte na one-time millionaire. So, eto yung mga very confident na kaya kanilang bilhin in a short span of time. Pero in the end, biglang malalaman mo na mababaon sila sa utang. So, I hope na may natutunan kayo dito sa discussion natin tungkol sa diskarte versus diploma. Ayan. And sana nakarelate kayo kasi nangyayari talaga ito sa personal na buhay natin. And sinishare ko lang naman yung mga experiences ko. Kaya follow me sa aking Instagram account, The Story of Anthony. And syempre, follow me rin sa aking mga ibang social medias, sa social platforms kasi malaking tulong ito as a content creator. Okay, so thank you and think positive.